marami nagtatanong sa akin, no, kung paano ako magsulat ng joke, no, saka saan. So ano lang naman 'to, simple lang. Nagsusulat ako ng mga jokes ko sa panahon na kung saan malakas yung isip ko. Kumbaga parang bagong gising o kaya talagang 'pag feeling mong sinisipag ka, dun ka magsulat ng joke. Pero ano, 'wag mong pipilitin na magsulat ng joke lalo na kung alam mong walang lumalabas talaga sa isip mo, no. Kahit na sinisipag ka, nakakaharap ka na diyan sa notebook mo, pero parang walang lumalabas na kakaiba sa isip mo o nakakatawa sa isip mo, wag mo nang pilitin kasi wala talaga yan, no? Baka magkamali ka lang din. Ang maganda niyan, no, kapag ano ka, may naisip ka, kuwari naglalakad ka tapos bigla ka may naisip na nakakatawa, doon mo sulat, okay? Tandaan mo na mabuti tapos sulat mo may ano ka na, may time ka nang magsulat, no. Pero dapat as soon as possible 'yan, na masulat mo agad kasi para mga 5 minutes lang mawawala na sa isip mo 'yan. Okay, so ano 'yan, parang mawawala na parang bula. Kuwari habang naliligo ka, may naisip ka, yung iba nga lumalabas pa para isulat lang, tapos bago bumalik sa paliguan, no. So kung talagang kakaririn mo talaga yung pagiging stand-up comedian, dapat may discipline ka sa sarili mo, no. Alam mo kung paano magsulat ng joke, alam mo kung ano yung may tamang formula yan, para maganda yung joke mo, hindi yung basta-basta sulat lang, no. May mga misdirection, may mga pun, pero mas effective pa rin talaga yung meron kang formula talaga na sinusunod, no. So yun nga, pagdating naman sa lugar kung saan ako nagsusulat ako madalas sa mga coffee shop kasi tahimik doon. Nung panahon na wala pa akong condo, no. Pero ngayon na may condo na ako, hindi pa rin ako nakapagsulat kasi parang wala pa ako sa mood. Kailangan talaga nasa mood ka, siguro medyo kailangan ko pa ng time para hanapin yung sarili ko kasi pa ako, marami pa akong iniisip talaga. So ewan ko, daming gumugulo sa isip ko kaya parang wala pa ako sa mood magsulat. Pero pag nasa mood na ako magsulat, kahit saan naman akong lugar nagsusulat ako. Minsan nga sa tapat ng Dunkin Donuts, sa taas ng Dunkin Donuts. O kaya basta hanap ka ng tahimik na lugar, no. Coffee shop, ganyan. Huwag ka sa bar kasi maingay din, Sa restaurant, pwede rin naman. Basta meron kang pocket notebook. Okay? Huwag sa pwede rin naman sa cellphone. Pwede mo isusulat sa cellphone, pero mas maganda talaga kung gusto mong may maganda revision mo, maganda yung mas madali kasi mag-revise pag ballpen hawak mo. Pura-bura ka lang, o kaya next page, ganyan. Kasi pag sa cellphone, nakaka-distract talaga yung pag may nakikita ka na may nag-chat. So ang tendency niyan talagang i-click mo muna yung chat, So yun, basta focus ka lang sa notebook mo muna. Maglaan ka ng time, siguro 1 oras, ganyan. O kaya i-revise mo yung mga joke mo dati. Ganyan yun, maraming revision yan. So kailangan mo lang talaga siyang yung dedicated ka talaga sa ginagawa mo. Yan yung importante dyan, lalo na pag alam mo na talaga yung formula, madami ka na maiisip na joke, madami ka nang maayos na joke, no, original. Huwag kang gagaya sa mga joke ng iba kasi siguro may ginagayahan sila tapos hindi mo pala idol kasi hindi ka nagagalingan, tapos ngayon ginagaya mo yung gumagaya sa kanila. So siya, mas maganda meron kang originality, may sarili kang character, persona, ganyan.
may sarili kang style. Yun lang naman yung maganda dyan, no. Minsan gumagamit din naman ako ng ng cellphone, lalo na pag alam kong makakalimutan ko din to. Kaya sulat mo na, lagay mo na agad doon. Ang maganda rin kasi pag nasa notepad ka, pwede mo rin siyang wari, doon mo ilagay lahat ng mga bullet ng mga set list mo. Tapos halimbawa may show ka may show ka ngayon, pero hindi ka pa naka-ready, madali mo lang siyang babalikan, no? Kasi yung notebook, minsan wala sa iyo yan, wala sa funds mo yan, eh. So, doon sa cellphone, dapat meron kang yung set mo, lahat ng set mo nandun, buong set, para pipili ka na lang doon kung ano yung i-perform mo that night, no? So, yun lang yung ginagawa ko, eh. Yung iba nagsusulat sa palad, pero yun yung pag malapit ka na mag-perform, susulat mo sa palad mo para at least once na may makalimutan ka, madali na lang sa palad, kasi parang siya, hindi siya halata. Kuwari may kinakamot ka lang, may tinitingnan ka lang sa palad mo, pero hindi alam ng audience na mayroon kang listahan doon ng mga joke mo, no, para hindi magmukhang may nakalimutan ka. Okay. Maraming may sanay na ganyan, eh. Hindi ko lang papangalanan na baka ayaw nila. So, ayun lang naman. Ako dati nagsusulat lang din ako sa palad kasi bago-bago pa ako nun, eh. Pero kailangan talaga kabisado mo yung lahat ng joke mo. Kahit pag rambolin mo yan sa stage, okay lang, kaya mo yan, paglaruan mo. Basta marami kang material, madali na lang talaga para sa'yo mag-perform ng 30 minutes, 40 minutes. Dati lang ako, hirap na hirap ako sa 3 minutes, 5 minutes, eh. Pero ngayon, wala na sa akin yun, no? Ang nakakaloko dito, may mga comedian na akala nila ang gagaling nila. Kasi, meron na silang solid 3 minutes, 5 minutes. Tapos niyayabangan nila yung mga may 30 minutes na, 40 minutes. So, parang siya, hayaan mo na lang. Parang, magiging humble ka na lang kasi, parang mga bata na lang sila para sa tanungin mo, eh. So, maging humble ka na lang, no. Yun lang naman sa akin. At saan pa ba ako nagsusulat? Halimbawa, hindi pa nag-start yung show, may time ka pa magsulat, lalo na kung tahimik yung lugar, wala pang mga comedian, ikaw pa lang. Kaya mas maganda talaga, maaga ka dumadating sa location, sa venue, para at least may time ka pa magsulat, no, kaysa nakatulala ka lang. Basta maximize your time. Okay, maximize your time. Madali lang naman yun, guys, eh. At ano pa ba? Madami rin akong sinulat na hindi ko na ginagamit kasi feeling ko na siya, hindi na siya papatok, lalo na sa panahon ngayon. May mga ganun talaga, may mga joke na nalalaos, na naluluma, kaya parang feeling mo na hindi na to bagay para sa audience. At ito pa pala yung maganda dyan, dapat pala kapag once na nasa venue ka na, tapos siguro mga observe mo yung audience, kung sino-sino yung audience, kung matatanda ba yan, mga babae, mga lalaki, mga lasing, o kaya mga religious, o kaya mga lawyer, basta mga elite, o kaya mga masa na parang basta i-level mo. So alamin mo ngayon kung ano yung mga joke na dapat mong gamitin for that night, no? Kasi halimbawa, puro babae yung joke, puro babaeng audience, tapos yung joke mo puro bastos na nakakabastos sa babae, medyo delikado ka dyan, no? Kaya dapat marami kang joke na pwedeng clean jokes lang, o kaya basta misdirection, basta wag lang yung itama mo sa audience. Okay, wag yung banat ka lang ng banat, puro bastos yung joke mo, tapos puro religious yung tao dun, no? Saka tatanungin mo kung first time nyo ba manood dito,
Kaya importante talaga na ano eh, na kung ikaw yung una magpe-perform, dapat mabilis ka. Babasagin mo talaga yung crowd mo. Alamin mo talaga kung sino yung crowd, kung sino yung ano pangalan ng audience, mga ganyan. Mas maganda talaga, safe talaga yung mga pangatlo ka, pangapat, panlima kasi ano na yan, malakas na tumawa yung audience niya kasi nasimulan na eh. 'Di ba? Nabasag na ng opener eh. Pero kung ikaw pangatlo ka, pangapat, panlima tapos bumomba ka pa, ibig sabihin niya wala masyadong tumawa, medyo mahina ka talaga. Kaya yung ibang comedian, gusto nila pangatlo, pangapat, panlima sila kasi ano sila playing safe. Kumbaga, hindi sila ganun gagalingan pero kailangan din sila kasi medyo delikado pa yung set nila nung hindi pa ganun kaganda. Kaya gusto nila doon. Ayaw nila mag-opener. Pero ako, kahit saan ako ilagay, madalas nga opener ako kasi talagang binabasa ko agad yung crowd. So, yun lang muna. No, marami pa akong ikikwento sa inyo. Okay?